Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, ang pag-uusapan natin si First Gen Corporation. Marami po kasi nagtatanong. Medyo kinakabahan na. Pabagsak ang presyo ng FGen. Ano ang nangyayari, Kuya John? Tingnan mo naman. For the past 3 months, simula po nung anong ba buwan ito? March ba? April, no? Ang trend po niya talagang pababa ng pababa na eh. Nung una, paangat na siya eh. No? Mula, nabili ko kasi ito last year, mga 16 something. Paangat ng paangat hanggang makarating ng 20. Ngayon, pabaliktad na. Ano nangyayari? Pero bago natin sagutin po yan, ay suportahan niyo po ako sa aking Patreon page. Konting ads lang. Makakatulong po to sa paggawa ko ng video at paggawa ko po ng mga free dividend investing tools. Support me naman. At tingnan niyo rin po ang aking Facebook page. Mag-join po kayo. Sumasagot po ako doon. Alright. At ito na po, no? Buntahan na po natin. Dito po kasi nag-umpisa po yan, no? Noong 2018, around March, ay nagkaroon po ng agreement between First Gen and Meralco. Nagkaroon po sila ng agreement po sa kanilang San Gabriel plant. Ayan po, no? Basahin po natin, no? Ayan, no? In a disclosure, no? Magkakaroon po sila ng PSA, no? So magsusupply po, no? Si FGen papunta kay Meralco. Ayan po, no? At 6 years po yata ang agreement po na to, no? At sa kasamaang palad, dito po, no? Nung sa Power Philippines, same news pa rin po. Same news pa rin po. Tandaan nyo, 2018 ito. March 2018, ha? Tandaan nyo, 6 years agreement. Kailan nag-expire? Nag-expire po siya February po ng 2024. Ayun ang problema. Nag-expire na po siya ngayong February 2024 at naapektuhan po ang earnings po talaga, no? Dati si San Gabriel plant kumikita siya ng $6 million, no? Per quarter ba ito? Parang per quarter yata ito, no? Nagkaroon ng net loss siya ng 2.8 million. Ayun na naging problema, no? At mukha hindi pa yata malinaw kung anong mangyayari po dito pero baka wala na po ito. All right. Pero hindi naman po tayo masyadong kinakain. Yun po yung bad news. Kaya po mapapansin po ninyo, simula po nung February ay pababa lalo na nung lumabas po yung quarterly report po ng itong ni FGen po talaga, no? Nung around May, ayun na, pababa na po ng pababa po yung trend ng price po niya. Kasi nga po, nawalan po sila ng isang income. Pero ang alam ko po, yung ibang mga planta po nila ay binuhat naman sila. Mas tumaas ng konti yung earnings and revenues niya. At medyo binuhat ng konti, no? Pero of course, mas mababa po ang kinita po niya, no? But in the long term ay hindi naman po tayo masyadong kinakabahan. Kasi po ito po, no, tingnan niyo po yung disclosure po niya nung June 4 po, no? Nag-clarify po sila ng isang news article po, no, na ang balak po talaga ni FGen, no, ay ma-quadruple po niya, no, yung kanyang kanya pong power output po, no? Ayan, no? Ayan, sa FGen, no? At balak po nilang gumastos ng around $9 billion. Ang daming pera, no? $9 billion. Ang daming pera, no? In pesos, no? Ngayon, pero yung gagastos po sila para mapaabot nila ng 13.14 gigawatts ang kanilang talagang output po, no? Ayan, at kinonfirm po nila, no? Ang news report po na to, talagang yun po ang objective nila by 2030. Konti na lang po yun. 6 na taon na lang, no? Ilang tulog na lang, no? Ilang pasada na lang po ni, ano po to, ni, sino ba yung singer na yan, no? Yung Whenever Girls and Boys, yon, no? Si Jose Marichan. 6 na bisita lang ni Jose Marichan, no? 2030 na po. Konting antayan na lang po yan. At ito nga po, no, kung mapapansin po ninyo yung mga previous weeks or months. So kung titignan po ninyo yung mga disclosure po ni FGen, hindi ko na po kasi mabuksan yung mga disclosure ni FGen kasi po down ng PSE po ngayon. Down po yung Edge, no? So hindi ko po makita yung mga disclosure po nila. Pero po kung mapapansin po yung tingnan nyo na lang po sa Edge yung website po ng Edge, no? Ito po, may nag-acquire na po sila at marami na po silang minamata-mata na gusto po nilang i-acquire po, no? Pati po sa mga renewables po, tinitingnan po talaga po nila yan. Katulad po nitong July 10 po, no? Medyo bago-bago po ito. Ayan, doon po talaga, no? Na talagang sinusubukan na po talaga nilang mag-grow, mag-acquire po para lumaki po ang kanilang portfolio, no? At gusto ko lang pong i-highlight po, no? Dati po talaga hindi ko po kayang sikmurain na bilhin tong FGen kasi medyo malaki po yung utang niya. Pero yung mga dumadaan po ng taon, napapababa niya na napapababa po talaga yung kanyang utang. At napapansin ko lang din po, no,
ang dividends po nila ay generally nag-i-improve po no every year, pa-improve po ang kanyang dividend, no. At itong 2024 po, hindi pa po kasi tapos to magbigay ng dividends. Twice a year po siyang magbigay ng dividends. No, noong last year twice a year, no. So siguro ngayon twice a year din po. Hindi pa po ito tapos, no. So papalo po ito siguro na mas malaki, baka at least 6%. O sana maabot din po niya yung dati na 8%, no. Ayan, so slowly improving yung FGen, no. So, disclosure lang po, meron po akong konting position po sa FGen. Kapiranggot na kapiranggot, no? So, wala pa pong 1%. Minsan kasi pag may gusto po akong i-monitor kasi na stock, no? Parang fundamentally, parang pwede, gusto kong i-monitor. Bumibili lang po ako ng konti para mapuwersa po ako na sundan yung mga balita po sa kanya. Ngayon, ang average price ko siya mga 16.75. Hindi po ako masyadong worried po no, sa pagbaba po ng presyo po ni FGen, no? Hindi ko po balak ibenta siya at hindi po ako worried. But, you have to take into consideration, I am the kind of person na willing to wait until 2030, no? Ganun po, no? At medyo long term po talaga ang horizon ko po. So, willing po ako mag-wait hanggang 2030. Ngayon, if you are someone na hindi po ganun, of course, no? Kailangan nyo evaluate yung sarili nyo. You have to be true to yourself. You have to be honest to yourself kung nasan po talaga yung comfort level nyo. Pero kung ako po tatanungin, ako, gut feeling ko lang, no? This can go easily 30 pesos per share in a few years. No? Pag medyo nag-bull run ako, feeling ko, madali lang mahit itong 30 pesos per share. In my own opinion lang naman po, no? Pero para po doon sa inyo na wala pa pong FGen, no? Of course, don't catch a falling knife kasi syempre yung chart niya pababa, no? So medyo delikading po dyan, no? Wag po nating sasalubungin mo yan kasi masaktan po tayo, no? Yun lang naman ang ating. Kayo po, no? Anong masasabi po ninyo? Meron po ba kayong FGen? Kabado ba kayo? Ano po masasabi po ninyo? Hindi po ito endorsement na i-keep po ninyo ang FGen ninyo, no? Ako, sinishare ko lang naman yung opinion ko po, pero gusto ko rin malaman ano ang masasabi po ninyo. At hanggang doon lang ang daldalan natin ngayon. Hindi po ito recommendation ng kahit ano, no? Daldalan at entertainment lang po to. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment lang po kayo sa about investing. God bless, to God be the glory. Bye-bye.